Balay. Mas malaki po to kaysa sa talugtog. Pinakamahaba ito, yung pinakamahaba na to, nasa 10 meters. Tayo sa Villasis. Parang kailan lang tayo galing dito mga boss. Ngayon tataas na ng mga mais. Bunga na. Bunga na yung iba. Ayan, puro mais na. Ayan na yung ating project. Ayan, ang laki, Kita rito. Kita rito. Sabay tayo. Dito na tayo. Ayun ang ganda-ganda. Ang laki. Nungin ako ng merienda. Para saktong-sakto alas 3 nandito tayo. Pinakal, merienda. Tapos yung materialis dito. Nasaan na yung materialis na kailangan ni Anthony? Ayun dyan. Ayan na mga boss, ayan na yung project natin. Natanggal na yung gabundok na dito dati, yung gabundok na lupa, yung tambak pinalagay po namin doon sa likod. Ayan, lumitaw na yung kanyang hagdanan doon. Ayan, ang ganda-ganda na, lalo na pagka na-finishing pa po ito. Pero yung yun nga, yung contract natin dito mga boss, hindi po siya finish. Bali ganyan lang po siya, bare finish. Yan, ano lang siya, makapalitada. Tapos meron siyang pintuan. Ayan, tapos walang bintana, walang ceiling, tapos yung electrical wala siyang wiring, pero nakaabang po yung mga switches tsaka outlet, so walang wiring. So bare finish. Ayan, malapit na rin pong matapos yung contract natin dito sa Beer. Ayan, nasa kanila na kay Kuya Jerry at tsaka kay Ma'am kung papakontinue nila sa finishing. Medyo limited din po kasi yung budget nito. Kaya po ganyan lang po yung naging contract muna natin. Tapos yun nga, to be continue lang daw, to follow na lang kung sakaling may budget pa, ipapa-continue na for finishing. Ang bahay na po nito, nung unang pinuntahan natin to, yung po nakasubaybay dito, unang pinuntahan ko po itong bahay na to, first impression ko, malaking problema. Ayan, malaking problema. Tapos sila Kuya Jerry or si Boss Jerry saka yung misis niya, nung unang nakita nila itong bahay, nadismaya din sila. Nadismaya sila sa itsura. Tapos yung finish niya, yung pagkagawa niya is napaka wala sa ayos. So yun, medyo malaki po yung trabahong ginawa din natin dito. Tulad doon nung natin yun, giniba natin yung dating nakalagay doon, dahil nga hindi siya tugma sa plano nitong bahay sa ginawa nung dating gumawa dito, tsaka po tapos wala sa ayos. Ayan, ngayon ayos na po siya, okay na, finishing na lang. Ayan, ayan, ito throwback din po natin yung mga yung before nito nung ginawa namin. Ito
throwback po yung ilang mga pictures or tinan ko mayroon pa tayong video clips na isasama natin sa vlog natin for today para makita nyo po yung progress itong project dito. Ganito dati hanggang dito to. Ayan. Malaki po yung giniba namin dito. Tapos panibagong pundasyon kami dito sa side dito. Ayan, oh. Tapos dito sa may harapan yung dati may poste pa dyan eh. 2 poste dyan. Wala po sa wala po sa plano yun. Hindi ko alam bakit ganun yung ginawa nung unang gumawa dito na hindi siya tugma sa plano. Parang ibang plano ang sinunod nila. Pero ayun, at least na-survive po natin, na-rescue natin tong bahay. Ayan siya. So ayan, panoorin muna natin yung mga throwback nitong bahay na to. Okay.
siyang mga video clips or picture na throwback natin sa bahay na to. Lalo na pagka finish po yan, napinturahan, nabihisan, nalagyan ng bintana, yung ceiling niya dito sa exterior, sa loob. So ang ganda-ganda ito, lalo na napaka ano niya, taas ng elevated niya. Yan, pasukan natin. Yung main door niya 1 meter ay 1.2 by 2.4 po yan, or 4 feet by 8 feet. Tapos yung bintana niya yun, napakalaki. So, malaking bintana, ibig sabihin malaki din yung price niyan, yung gastos sa kanyang window. Aluminum, ito, mga pintuan niya, mahogany wood. Ayan, kasama po sa contract natin yan. Ayun, lalaki ng opening ng mga bintana. Tapos yung ceiling niya, pwede po nilang high ceiling to, maximum doon sa may ilalim ng beam, or pwede pang itaas. Pero para sa akin, kahit doon sa ilalim ng beam na yun, pwede na yun. Taas na siya. Dito sa may kitchen area. Yan, pangit naman po dito sa may kitchen area yung mataas na kisame. At least na standard lang. Lalo na dito sa may dining area to. Ayan, kitchen. Malaki. Mas malaki pa ito kaysa sa talugtog. Ito yung pinaka entertainment. Tapos master bedroom. Ayan, malaki din po ito. Tapos yung mga bintana niya, opening, sliding door, window. Tapos ito yung pinaka closet. Laki. Ang laki nito, cabinet. Katulad ng ginagawa natin sa talugtog na project natin. Ito yung main door. Nandito na rin po yan. Ayan yung design niya. 4 feet by 8 feet. Tapos standard 80 by 210. Kwarto. Malaki po yung mga kwarto niya. Pare 1, 2, 3, 4, 5 bedroom. Ito siya pinaka basement. Ito yung access niya. So lalagyan po natin ng wall cladding na magiging invisible yung kanyang door papunta doon sa kanyang basement. Tapos yung access niya dito lang sa room na to. Dito sa likod. Dito na lang po yung ipo-flooring yun doon. Ito po yung slab. Gano'n siyang access dun sa ibaba. Mamaya bababa tayo dun sa likod. Tapos dito magkakabubong pa siya rito. Roofing. Tapos itong ano nga, side niya, hardiplex. O saan pwede po nga to, i-tiles. Tapos meron pa tayong ano dito, pinaka slab protection sa kanyang wall. Ito yung kwarto. Maluwang ang mga kwarto. Ayan, sige. Ayan siya dito sa likod. Tapos medyo mataas itong step dito. Gawa ng yung elevation po kasi dito. Ano siya? Mataas siya. So kailangan parang tambakan itong area na to. Pero gagawa kami ng temporary hagdanan dito para makababa sila dito. Sa plano po kasi natin, halos yun lang yung elevation niya. Doon sa may 1, 2, 3, 4, 5 na CHB. So may ano pa to, tambak, backfill. Alam pang i-backfill itong sa likod. Ayan yung slab niya. So pwede siyang
ano dito, gumawa pa ng access or bodega. Yun o. Tapos meron siyang design doon, groove. Ayan, ginagawa na yung groove doon. Okay, yan. Sunday po tayo ngayon pero dire-diretso po yung gawa ng mga tropa dito. Halos yung gawa nila, basta pumasok sila dito, dire-diretso, wala pong day off. Day off lang sila, siguro mga 2 weeks bago sila umuwi. So ayun. Ayun po yung setup namin dito. Gawa ng medyo may kalayuan din. At least nakakaipon po yung mga tropa dito. Dire-diretso yung trabaho nila. Ayan siya, oh. Ganda-ganda na pagka napinis po ito, sigurado, for sure. Ang ganda-ganda nito, lalo na pagka nakailaw na. Lalo na pagka gabi, binuksan mo ng gabi yung mga ilaw nito. Tapos nagka-garden na dyan. Ay, ang ganda-ganda. Ayan, okay, let's go mga boss. Alis na po tayo. Diretso pa kami ng Subic nito. Baka mag-overnight na tayo dyan. Bukas na tayo makauwi. Nandito na po tayo sa Subic. From Arayat to Talugtog to Pangasinan, tapos Pangasinan to Subic. Ayan po yung ating ngayong araw, ating accomplishment. Time check, mag-alas 7 na ng gabi. Umalis tayo ng Pangasinan alas 4. Alas 3 hours ang biyahe, Pangasinan to Subic. Nandito na tayo, Subic Project. You know? Wow. Wow. Good evening, boss. Ano meron? Salubong. Salubong pa rin. Salubong yan. Yan. Ay, tigisa Sige sa cellphone. Kaya pala likuan dito ang kain. Uler. Lapim. Tayo sa Subic Project. Tapos siguro yan na masyadong minig pa. Kaya na kanya din, 2.6. Subic. Pero meron pa siya namin ito. Ay, mali yan. Maganda. Ito mas